Guys, we're trying to buy something. Oh, look at that, my boobs. Dos Davao del Sur nandito. Oh, Canada! Uwi na tayo mga par. Malamig. Bukas daw mga par mag-i-snow. 75% bukas snow. Talagang ano, ang problema ko lang dito mga par, ito oh. Nakapantalon pa lang ako mga par. Nakapantalon lang ako eh. Malamig. Kailangan ko talaga makabili ng ano, winter pants. Hahanap tayo mga par pag sweldo natin. Kasi yun dito, ayos na to dito mga par eh. Tapos may gloves. Nakabili na rin ako ng gloves. So wala nang problema. Ito lang. Tsaka yung boots, pero tsaka na yun mga par. Winter pants muna. Pwede pa naman tong ano eh. Pag kumapal na lang yung yellow, yan ang magiging problema naman natin dito naman sa paa, sa sapatos. Tsaka na natin problemahin yun. Pants muna kasi malamig. Oh yun mga par, no? Balitaan nyo ba yung ano mga par? Marami daw may expire na visa ngayong December, ngayong buwan mga par. So milyon mga par, no? Yung may expire. So hindi ko alam kung paano nila yan, ano no, Canada no, paano nila yan, paano gagawin nila dyan. Ano, papauwiin ba yan? Ano ba yan? Kasi kung mga yung iba mga par, hindi na ma-extend talaga yung status. So anong gagawin dyan, no? Lalo na yung mga naka-PGWP mga par, no? Na expire na. So wala naman yung extension mga par. Kaya kabilaan na nga yung mga nagrarally din mga par, no? Bukod pa doon sa mga nagrarally na sa post office. Yung sa post office mga par, matagal na rin yung rally nila eh. Papanood ko sa balita, nagli-layoff na nga yung post office, no? Yung mga nagrarally, nili-layoff na. Talagang may problema rin sila siguro. Hindi sila nagkaano mga par, no? Hindi sila nagkaigi. Ganyan talaga. Ayun, yung pinagtaano ko mga par, yung milyon-milyon na may expire, no? Kung anong gagawin ng Canada dyan, no? Baka natin mga par sa balita. Kasi malamang ibabalita yan. Kung talagang may expire na sila, tapos pag wala na sila yung status, bawal na sila dito mga par, no? So kailangan na talagang umuwi. Ang pagkakalam ko mga par, pag na-expired yung status mo, kailangan 90 days. So 3 months. Either kukuha ka uli kung anong status na kukunin mo, or uwi ka. So meron kang 90 days mga par, no? Para anuin mo kung para makapag-apply ka ng bagong status or uwi ka. Ayun.
Yun yung nabasa ko mga par doon sa IRCC. So ayun. So kung 90 days mga par, so meron pa talagang ano, kung mag-apply ka ng bagong ano mo, status. Problema lang mga par kasi maigpit na kasi ngayon eh. Marami ng mga binago mga par, dito di na tulad ng dati. Tulad yung Lamia mga par, napakahirap na ng Lamia ngayon. May mga rules din sila doon tungkol sa low wage at sa high wage. Yun, kailangan mo sumunod doon mga par, no? Kaya medyo mahirapan eh, kung nag-iisa ka mga par, kung single ka eh, kung student ka, pwede kang mag-apply uli ng student visa, aral ka uli, ayun na, may status ka. Pero yun nga yun, nagdagastos yung mga par, no? Alam mo naman, student din eh, may mga restriction din. So ganun talaga. Kung balak mo talagang mag-stay rito ay ano talaga ng paraan mga par, no? So buti kami, matagal pa kami mga par, no? Kasi April 2026 pa matatapos si Mrs. Tapos may plus 3 years pa kaming PGWP. So sana walang magbago dyan mga par na ano, no? Hindi nila higpitan, no? Na tungkol doon sa PGWP na nandito na naman kami sa loob eh. Ang binago lang naman yun mga par, yung kailangan mo ng may ano, English test. Yun yung dinagtag sa requirements pag mag-apply ka ng PGWP mga par. So yun, abang-abang din tayo kasi minsan talagang nagbabago, no? Yun, kaya nga nasabi ko, wala tayong magawa dyan. Talagang susunod tayo dyan mga par, na kung anong dinagtag nila. So good news man yan o bad news, talagang susunod tayo dyan. Wala tayong magagawa dyan mga par, no? Kasi tayo dito is temporary lang. Kailangan din sumunod. Kahit na may papel na dito mga par, no? May status ka na rito, siyempre yung mga batas dito kailangan mong sundin, or else eh talagang papatawag ka ng parusa, no? Tulad yung mga driving, yung mga nagda-drive mga par, maraming ano dyan, maraming mga bawal, maraming kailangan mo sundin. So syempre kailangan mo talaga sumunod kahit naman doon sa bansa natin sa Pilipinas mga par. Kailangan mo rin talaga sumunod kasi meron talagang batas, no? Sundin mo, kung hindi magkakagulo-gulo na. So ganun talaga. Ayan, hintayin ko lang yung bus dito mga par, no? Yan, pupuntahan ko sila Mrs. sa STC, doon kami magkikita. So siguro doon na kami mag-dinner. Kalubot pa naman ako, kaabot pa naman to. Yeah, yan lang. Malamig na, medyo matagal pa yung bus mga par. Pasok muna kaya ako sa Tim Horton. Pasok muna ako sa Tim Horton. Ayan, mamaya ulit mga par, ha? Kasi naglalakjow na yung ano ko eh. Hindi na kaya, malamig na. Pasok muna ako dito, papainit na. Ayun, dito na tayo sa STC mga par. Pasok na tayo. Pasok tayo doon, papasok. Gutom na ako. Kaidlip-idlip tayo sa bus mga par, no? Maganda rin pala pagka lowbat yung cellphone mo, kasi hindi ka na mag ano sa bus, i-idlip ka na lang. Ayos din. Oy, shoutout ulit, maraming salamat ulit kay Ma'am Rosani Torres sa binigay niyang gamit to sa bahay. So yun, shoutout sa inyo ma'am, tsaka yung husband niya. Ingat palagi. And yun, sabi nga niya may naiwan pang ano mga par, no? Winter jacket na ibibigay niya. So idadaan na lang daw niya pagka mapunta siya rito. So yun ang hindi rin natin makuha mga par, no? Kasi wala nga tayong sasakyan. Ano lang naman tayo kay Sir Ali, no? Nakikisuyo tayo mga par. Sumabaylan din tayo doon. Kaya buti walang lakad si Sir Ali, no? Samahan tayo. And
Yun, kaya nakuha natin yung lamesa. Pero kung wala si Sir Ali mga par, wala. Negative tayo. Yan, nagpapasalamat tayo. Sir Ali palagi na. Pasok lang ako dito mga par, and sabi ni Mrs. kasi nga palubat ako, sabi ko kita na lang kami sa food court. Siya pala nagsabi kita lang daw sa food court sa baba. So ayan, bilisan na natin kasi malamig. Kasi dito sa loob mainit-init dito sa loob mga par. Tingnan natin kung may mga design na ba rito. Mga design na ba na. So yeah, diretso tayo ng food court mga par. Mamaya ulit. Hey guys. Oh. Guys, we're trying to buy something. Oh, look at my boobs. Hi mga par, 75%. Nakita ko wala na yata dito kami. Dito ba? Nakita ko pa mga par daw yung pamangkin ko sa Pinsan. Nandito rin sila kasi sa Canada, buong family Guys, nila. guys, I made tita now. Like what? Yeah. I have a grandchild. Hindi, ano lang, Oh, pamangkin. oh. What does pamangkin mean in English? Niece. Niece? That's my niece? Yeah. What? That's your niece. But she can be my friend Yeah. because I have a tito. That's my friend. What's her name? Yeah, I forgot to ask. Oh my goodness. So, yun mga par, nakita na namin yung family ni ano, no? Yung pamangkin ko sa Pinsan mga par. Guys, I have a niece. Ayun. I'm literally a tita. Hindi lang kami yung kapag-banting-banting mga par kasi puro busy kasi student din. Student din siya. And nandito rin yung family niya, kasama niya. Dalawang anak. Nandito mga par, no? So, yun, soon. Pag naging okay ng lahat and maluwag na yung schedule mga par, pwede na kami mag-banding-banding na. And sakto din ngayon, winter. Bye. Medyo mahirap. Look in here. Lamig. Can Okay na. Hindi mo naabutan yung snow kanina. Yung? Snow? Yeah. Kanina? Yeah, but still slow. Oh, Ayan, pakauwi na kami. Hindi. Nag-snow pala kanina? Oh, pagsundo ko kay Hebe, nakalimutan ko mag-video. Naku, malakas.
Sayang yun ah. Nanay, guys, Nanay looks like a thief stealing money from the bank. Ah, Guys, I have pockets. what? You didn't know I had pockets. Yeah. Lakad namin yung mga paro. Lakad na pauwi. Yeah. Mga lakad family. Ah, I know what the name of our family, Inday. What? The Lakad family. No, the Federico family. Because we always lakad, right? Yeah, and it's exercising. It's Okay. good for our body. Lamig mga par. So yun, shoutout pala dun sa pamangking ko, no? Kita namin kanina sa family niya. So sana soon magka-banding, no? Mag hindi na busy. Ngayon kasi mga busy pa mga par. Pagka okay na yung mga schedule at hindi na nag-aaral, pwede na. Let's go, Inay. You cold? No, I'm Okay. just sipping the air Aha. because I like sipping the air in my mouth, and Oh. my mouth it's cold. It's good. Okay. It feels like I'm drinking cold water. So, yun mga paron, dito natin sa bahay. Hindi na tayo nung pauwi na tayo kasi medyo maapdi na mga par, no? Dito sa natin, no? Sa lips tsaka sa mga kamay mga par. Kaya hindi na naka-vlog nung medyo malapit na tayo sa bahay, no? Mamadali na tayo kasi malamig, no? So, yan lang mga par, no? Nag-ikot-ikot lang ulit kami sa STC. Alam nyo naman, dyan lang lagi yung aming pasyalan kasi yun yung pinakamalapit sa amin. And yun, masaya na rin kami dyan mga par, no? Kaysa pumunta pa kami doon sa malayo and wala naman kami sasakyan and magbabasol kami and medyo hassle na mga par, no? Kasi yun, busy na nga kami. Si Mrs. laging may gagawin sa school and ako naman may pasok ako araw-araw mga par, no? Lunes hanggang Biyernes yun. So yun, pagka umuwi ako mga par, no? Kikita na lang kami dito sa STC, kakain, tatambay ng konti, ikot-ikot, window shopping, and then yun, ayos na. Yun lang mga par. And iniwasan din namin na lumaylayo, no? Kasi syempre pag lumaylayo ka medyo magastos din. And yung oras nga namin is talagang limited na kasi may mga may mga gagawin na. So ayan lang. Tungkol doon sa topic natin mga par, no? Yung balita nga na maraming mag-expired ngayong December o next year sa 2025 mga par, no? Yun, hindi ko nga alam talaga kung anong gagawin nila, no? Kasi milyon-milyon yung mga par kung mapanood nyo sa balita tungkol dito sa Canada mga par, no? Milyon-milyon yung ma-expired. Kaya ayun, good luck na lang sa kanila mga par, no? Sana makahanap sila ng paraan para makapag-stay dito mga par ng legal. So kasi yun, para sa akin mga par, pag ako nasa sitwasyon nila na talagang ma-expire na, hindi ako makahanap ng paraan, no? Na legal dito, talagang para sa akin mga par, uwi na lang siguro ako kasi kami. Kasi mahirap dito mga par pagka syempre nagtatago ka or wala kang papel, no? So mas maganda umuwi. And then kung may balak kang bumalik, makakabalik ka mga par kasi wala kang record dito. Kaysa magtago ka tapos nahuli ka mga par, medyo may ano ka na nun, may record ka na dito, so maaaring hindi ka na makabalik. So mas maganda kung ganun, uwi muna. Kung wala talagang paraan na magawa mga par na legal, uwi muna, and then mag-apply na lang ulit siguro papalik, no? So yun, ganun talaga kasi maraming nagbago mga par, maraming nagbago sa Canada talaga. Ngayong 2024 ang dami nilang binago mga par, no? Kung nasusundan nyo.
And kung gusto nyo, mabasa yung mga bagong mga patakaran mga par, napakarami. Canada.ca mga par, no? Punta kayo doon and doon yung basahin, mababasa nyo lahat doon mga par. Yan talaga yung website ng Canada, no? Talagang legit. Doon kayo magbasa, doon kayo mag-ano ng mga balita, mga rules na mga kung mag-student permit kayo or maglalamiya kayo, yung working visa mga par, nandoon na lahat mga par, babasahin na lang natin. So, yun lang. Good luck mga par sa mga kababayan din natin iba, no? Kung mayroon tayong mga kababayan na ma-expire din and hindi na ma-extend, no? So, yun, ganun lang talaga mga par. And wag pa rin tayo mawalan ng pag-asa mga par, no? Hanggang mayroong pwedeng gawin na legal na paraan na makapag-stay tayo rito is gagawin natin mga par, no? So, ayun lang. Maraming salamat mga par, no? And paggabi na rin, bukas may pasok pa tayo. Siguro hanggang dito ko na lang muna tatapusin na aking vlog mga par, no? And good luck sa ating lahat. And maraming salamat sa mga silent viewers, sa mga sumusuporta palagi sa vlog natin, sa mga nanonood. Maraming salamat. And to God be all the glory. And we'll see you on the next one. Bye!